Southwesterly wind flow, magpapatuloy pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa timog kanlurang bahagi ng Luzon, Mimaropa at sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao area. At ang epekto ng cyclonic effect ni Typhoon Aghon ay unti-unti nang lumilipas na, pero yung inaasahang bugso ng hangin mararamdaman pa rin sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Bagyong Aghon, inaasahan ng umexit ng ating Philippine Area of Responsibility kundi sa Miyerkules o Huwebes ng madaling araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 28, 2024. Ang oras nating voice may maga ay alas 10:24 na ng umaga. Nakakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms, lalo na sa baybayin ng bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon. Sa kalupaan naman ng bansa, medyo may mga pagkilat pa rin o medyo umiiral, lalo sa bahagi pa rin ng bandang Southwest Luzon at Mimaropa dahil pa rin sa pag-usbong ng umiiral na southwesterly wind flow na dumadaloy dyan sa kanlurang bahagi ng southwestern Luzon at ilang bahagi ng kanluran ng Visayas na magdudulot naman ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagbugso ng hangin. Sa ating current conditions of forecast po, gloomy at mahangin po sa atin ngayon. So medyo may nakakaranas pa tayo na medyo gusty dito sa Metro Manila dahil sa nakahatak pa rin tuloy-tuloy ng ating southwesterly wind flow mula dito kay Typhoon Aghon. At makikita natin ang umaabot pa rin ng 64 o more than 64 kilometers per hour ang bugso ng hangin base na rin sa reading ng aking weather station sa Caloocan West Grace Park. At initially nga, umabot pa nga ng 40 o 42 degrees Celsius o higit pa ang nagiging lakas ng hangin. So medyo windy kami ngayon dito sa Caloocan at asahan yan halos maghapon pa rin ang mga folks. Sa labas temperature na itala na aking weather station, kanilang 6:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng comfortable na temperatura, pinakamataas na ito na 31.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:29 PM. Ibig sabihin lamang mababa rin ang naging heat index pa rin namin kahapon na umabot lamang ng 42.7 degrees Celsius ang aming init pandama. Kaya napapansin nyo, medyo hindi muna ako nagpo-post ng heat index information. Pero kung titingnan naman natin sa updated heat index mula sa mga weather stations ni Pag-asa, makikita naman natin dito ay ang nanguna sa may pinakamataas sa kanila. Mukhang katakataka to at nasa Guian Eastern Samar pa rin ang may pinakamataas na heat index at 54 degrees Celsius. Grabing init sa kanila. Oh. So, hindi nakapagtataka na na ganito talaga kataas sa kanila sa Maasin, Southern Leyte, sa may Eastern Samar. So, medyo questionable to. Grabe ang taas ng kanilang heat indexes. Ibig sabihin, napakainit po sa kanila ngayon kung tutuusin. Pero nakapagtataka sa karatig ng Region 8, nanatiling mas mabababa. Pinakamataas na ang nasa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa may bandang Maasin, Southern Leyte. So medyo questionable yung pa rin dito. Pero dahil sa tuloy-tuloy ang record ni Pag-asa na ganito kataas, susundin pa rin natin. So nangunguna ang Guian Eastern Samar na may 54 degrees Celsius, ang pinakamataas na heat index sa bansa at mukhang pinakamataas ito ngayong taon sa buong Pilipinas kung di ako nagkakamali ng kalkulasyon dahil nahigitan kami sa Caloocan ng pinakamataas na heat index. Pinakamataas lang sa amin 52 degrees Celsius pero umabot pa ng 54 degrees hanggang 55 degrees Celsius kahapon. So mas mataas pa ang inaasahan. At pumangalawa naman na may 45 degrees Celsius na heat index dito sa may Dagupan, Pangasinan. At kasunod naman ang dito sa Tacloban, sa Leyte, na may 45 degrees Celsius din. Maasin, Southern Leyte. At dito sa Cotabato,
Maguindanao na may tig po 45 degrees Celsius. And kasunod na may tig po 44 degrees Celsius na. Tingnan na lamang ninyo dahil medyo marami yun mga folks. Pagdating naman sa phase extremes in past 24 hours, pagdating sa pinakamataas na air temperature, nanguna ang Tugigaraw na nasa 36.2 degrees Celsius ang temperatura sa kanila. Despite na nagkakaroon sila ng partly tumusidkaw di dyan sa may hilagang silangan ng Luzon, dahil pa rin sa presence itong si Bagyong Aghon, ay umabot pa rin ang pinakamalinsangan ang temperatura nila na 36.2 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio City, halos stationary pa rin at 17.8 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Iloilo naman, ang iba Zambales naman ay nakapagtala sila ng 62 millimeters na total rainfall. While makikita natin sa kanluran nito, epekto na yan ng southwesterly wind flow na nahahatak nitong si Aghon. Dito naman sa amin, sa Caloocan, nakapagtala kami ng 1.5 mm na ulan. Malamang kaninang madaling araw ito naganap. At kahapon wala naman kami na italang pag-ulan dito sa Metro Manila kahapon. So sa buong buwan ng May 2024, nakapagtala na kami ng total of 227.1 mm. So above average na kami ng 40 mm. At least for the month of May ay nakapag-above average na rin kami kahit paano. Nalagpasan na namin ng 40 mm ang mga difference for May rainfall averages. So medyo nakaabot din kami bago magtapos ang month of May 2024. So in season total rainfall, nasa total of 257 mm na po ang aming total rainfall. So yung year average maliit pa lamang at 199.8 at yung yearly average ay at least 57.3 mm sa loob lamang ng 5 buwan. So, medyo okay na ito. Pasok na ito sa at least normal. Halos bahagyang normal o above normal na rainfall total nito. Kasi lumagpas na ng 100 mm for month of May dito sa amin sa Caloocan. So, malamang ay mag-update na rin yan si Pag-asa. Kung sisilipin natin yung latest na regional daily averages. Ayan, kung titingnan natin dito. Ayan, since nung May 26, ayon dito sa record ni Pag-asa. Ayan o, kitang-kita naman, pumasok po sa near normal at above normal. At hindi man tayo nagkamali ng kalkulasyon since isang araw nga. Dahil nga po pumasok na po ang normal at above normal na total average rainfall namin for May. So, hindi naman tayo nagkamali ng ating analysis. So, ayan po. At kung ikukumpara naman natin sa vegetation and drought, yan, kung sisilipin natin, makikita natin dito halos nag-a-above. Kung titingnan natin yung monthly rainfall natin at makikita natin ay nag-above average na po ilang bahagi ng northwestern Luzon area. Ilang bahagi dito sa parte ng Metro Manila. Ilang bahagi ng Calabarzon, yan tumaas siya So kung i-recall natin yung daily rainfall map, papansinin niyo pag may red colors, yellow at yellow green ay above average rainfall na talaga yan. So malinaw naman na pinapakita dito na hindi tayo nagkamali ng ating monthly analysis na meron at least naka-recover sa matinding drought ang halos sa buong bansa dahil nga po sa pagdaan nitong si Bagyong Aghon. At kung makikita natin yung ating drought index bumaba rin. Unti-unti rin siyang bumaba. Nabawasan ng malaki-laking porsyento ang area na ito ng extreme northern Luzon at ilang bahagi ng NCR at Central Luzon area. Mga mangilan-ngilan, lalo na sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao area. Bagamat hindi totally dahil the rest ng Western Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mimaropa ay nakataas o mataas pa rin ang drought monthly index nito. Ayan, medyo mataas pa rin ang drought sa area na to, lalo na dyan sa may bandang Negros region, sa Negros Occidental at south part ng Cebu at Bohol area. Pero sa bahagi ng Northern Luzon naman,
at least medyo nabawasan. Medyo malaki-laki ang nabawasan sa drought indexes dahil nga po sa dumaan itong si Bagyong Agon. So malaki ang naging tulong po ni Bagyong Agon sa pagbawas ng drought at dry spell sa Pilipinas. Nangangahulugan na nga lang dito na unti-unti nang at least nakaka-recover tayo sa crisis dulot nga po ng El Nino dahil papasok na rin tayo sa neutral o balanse na temperatura sa dagat Pasipiko o sea surface temperature sa western at eastern seaboard natin. Yan, kaya medyo balanse lamang ang temperatura at dahil dyan nakaka-recover unti-unti ang ating bansa. So malinaw naman at di naman nagkamali ang ating mga analysis monitoring maging sa ating monthly rainfall monitoring. At tama naman at natugma din sa analysis ni Pag-asa. Sa ating outside relative humidity, nanatiling na sa 80% ang ating outside humidity ha. So kapag tumaas ang ating temperatura, na mataas ang ating relative humidity, expected po, humid na naman tayo ha. So makakaramdam kayo ng medyo mainit na temperatura at humid o maalinsangang panahon. Dahil kapag ganito, mahihirapan na naman mag-evaporate o matuyuan tayo ng pawis dahil po mataas ang ating relative humidity, kasabay naman ang pagtaas ng air temperature. So yun, medyo bad news yan ha. Bagamat hindi pa ganun kataas ang temperatura, medyo comfortable o komportable pa ang nararamdaman nating temperatura sa paligid. Kapag nag-33 degrees Celsius ang ating outside air temperature, yun, doon lamang natin unti-unting mararamdaman yan. So, at least, take note yan mga folks. At iwasan na lamang ninyo masyadong mag-workout o magpapawis kapag kaganyan, mataas ang ating relative humidity, kasabay ng mataas na temperature. Ngayon siguro kaya pa dahil nasa 31 degrees Celsius lamang ang temperatura. Pwede pa yan. Huwag lamang pumalo sa 33 degrees Celsius. Medyo pahirapan na yung malagkit-lagkit na yung pawis natin yan. At sa ating outside humidity nga ay since last hour, 1% ang itinas nito. Nanatiling thunderstormy tayo base sa ating barometer measurement sa ating weather stations na Caloocan. Makikita natin nasa 1,007 hectopascals and steady to since last hour. Nangugulugan na thunderstormy po tayo at asahan na makulog at makidlat kapag kaganyan ang ating atmospheric pressure. At least may idea na kayo. At makikita naman sa ating lightning detection system at di naman tayo nagkamali. Tuloy-tuloy po ang pagkulog at pagkidlat at mahigit na sa 200 lightning strokes na po ang naire-record. At dahil sa paligid nito kung saan nasa lokasyon nito, si Typhoon Agon ay yung outer rain band niya at yung hatak sa ating southwesterly wind flow ay nagdudulot po ng mga pagkulog at pagkidlat. Kung sisilipin ninyo sa pinaka-data natin ng lightning monitoring, yung bahagi nito ng bandang Taiwan at southern Japan ay mas marami po ang naitalang mga pagkidlat dyan. So sa mga kababayan natin, medyo ingat po dahil po sa mga makulog at makidlat po. Cloud to ground po yan ha, so delikado sa mga kababayan natin at huwag masyadong mag-expose para maiwasan ang biglang makalabit ng kidlat. Dahil thunderstormy po tayo ngayon. At gaya nga po natin sinasabi, kapag katapusan na po ng May, asahan na ang mas matitinding mga violent thunderstorms po bago pumasok ang unang linggo ng June 2024 na hindi naman tayo nagkamali ng analysis. Samantala sa high tide and low tide status ay pa-high tide po tayo. So may 1 hours and 32 minutes pa to maximum high tide. Lumalalim pa rin ang level ng karagatan sa Pangpang ng Manil Bay. So, titingnan natin dito, 1.3 meters po ang itataas niyan mamayang 12:15 ng tanghali. So ingat po at maalon-alon po ang mararanasan dyan. Medyo roughy dahil po sa may mga ilang pagbugso pa rin ng hangin at southwesterly wind flow. Lalo na sa kalurang bahagi niya ng southwest ng Luzon at Mimaropa at west portions ng Visayas. Yung karagatan na yan, medyo roughy surface po. Kaya ingat po sa mga kababayan natin na mangingisda ngayon dyan. At sa Pampang ng Manila Bay, medyo roughy rin ang surface natin. At kung titingnan natin sa, kung masilip na natin kung active yung ating tide levels, yung real-time tide levels. Ayan, kung titingnan natin yung real-time na sea level sa Manila, yan. Experimental ko pa lamang yan, kaya wala pa kayo makikita yan sa aking webpage. Under experimental pa lamang to. Ito yung real-time ng Sentry
para ma-monitor yung tsunami and the same time yung alon. At kita po, medyo roughy po ang karagatan ng Manila Bay. So, hindi po tayo nagkamali at nasa na mataas yung water pressure niya at 2.8. Tapos yung bab level pumipitik ng 3.38. So, mataas po. In-expect natin na more than 1 meter po ang expected na taas ng alon at yung tide level sa karagatan ng Manila Bay. Yan, yung medyo ripple na yan, nagsisignify po yan na maalon at roughy po o ang tawag ba dito, magaspang po ang alon dyan sa pangpang ng Manila Bay. So medyo delikado po sa mga maliligo at sa mga maliliit na mangingisda. Pero kung kinakailangan, mag-ingat na lamang po tayo dahil hindi maganda ang alon dyan sa pangpang ng Manila Bay. Medyo roughy po ang karagatan dyan. At the same time, pa-high tide pa po tayo o magma-maximum high tide pa. So malalim pa. Yun po ang medyo iingatan natin mga folks. At kung ibabalik natin, ay nasa mahigit 1 meter nga po o 1.3 meters po ang expected na taas ng ating high tide. Tingnan na lamang ninyo sa mga susunod na araw, na expected matataas po ang ating high tide maging sa Miyerkules, Huwebes, lagpas pa rin sa 1 meter ang magiging high tide level. So at least may idea na kayo at sa mga gusto malaman, pwede naman makita ang pinaka-full detail niyan. Nag-update yan automatic. Every 5 minutes, automatic nag-update yan. So halos near real time po ang update ng ating water level. At kaya din natin mamonitor ang tsunami. At under experimental ko pa lamang yung pinakita ko sa inyo kanina. At makikita natin, at kapag operational na yon, makikita nyo, meron na ako sariling map na makikita ang buong sentinel ng mga buoys at yung mga buoy, yung boya. At may sensor yon, data feed yun mula sa NOAA rin. Dahil meron silang tsunami monitoring center, di ba? So at least meron tayong data noon na real time natin na monitor. Okay, sa almanak naman tayo, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM. At inasang lulubog ito mamayang 6:20 PM. Ang 77% illuminated o liwanag ng buwan o waning gibus, sisikat naman ito mamayang gabi na po at 10:47 PM at inasang kinabukasan na po ng umaga ng 9:24 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, magiging partly cloudy pa rin daw ang ating maghapon at asahan ang mga localized thunderstorms na hindi naman po nagkamali ang forecast dito. Dahil kasalukuyan, patuloy pa rin tayo nakakabilang ng mahigit sa 100 to 200 mahigit na lightning strikes sa kasalukuyan. At bukas ng Miyerkules, ganun din, magiging maulap pa rin daw ating maghapon at may mga localized thunderstorms. Moderate to violent thunderstorms mo yan mula ngayong araw. So take note yan mga folks. At may mga ilang posibleng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan dahil ngayong araw, 100% chance daw ang uulanin dito sa amin o sa bahagi ng Metro Manila. Kung hindi man sa amin sa Caloocan, maaaring dyan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila o karatig Metro Manila, especially dyan sa may bandang Quezon City, papasok na yun bandang Taytay Rizal all the way hanggang Quezon Province. Sa katimugan naman, bandang Laguna area at sa norte naman ay bandang Silangan ng Northern Luzon, especially dyan sa may bandang Cagayan Valley at baybayin ng Isabela area. At expected pa rin mga ilang isolated rain showers po. At highest and lowest temperature expected maglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius. Take note po sa 33 degrees Celsius at mataas na relative humidity. Expected po, maalinsangan yan At lowest temperature expected ay nasa 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ginagamit na ating satellite imagery. Mula dito sa infrared VIR muna, nakikita natin yung halos medyo re-enhance pa itong si Typhoon Agon Bagamat ngayon medyo humina siya, so may pa-potentially pa rin na mag-re-enhance ito. Pero dahil sa influence nga po ng frontal system o high pressure area kasi dito sa may bandang Taiwan, medyo nagkakaroon na siya ng interaction kay Agon which is magpapahina rito. Yung frontal system na yan o yung mahalamig na hangin na yan mula sa may bandang Southeast China na dumadaloy pasilangan ay nagkakaroon na ng interaction dito unti-unti kay Agon. Kaya maaring mas pahinain pa niya ng lubusan. Then expect natin kahapon o hanggang gabi ay maging super typhoon siya. Pero dahil medyo
malawak po ang influence ng high pressure area dulot nga po ng frontal system na ito na nag-i-interact sa outer rain band ni Agon, kaya medyo napipigilan po yung intensification niya. Pinit lang lumalaban yung sea surface temperature, kaya patuloy pa rin ang kanyang sirkulasyon at nagme-maintain pa rin siya sa typhoon category. So, depende ngayong araw at inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 araw, manatili siyang nasa typhoon category hanggang sa ito umeksik ng ating Philippine Area of Responsibility this coming Wednesday or sa Huwebes. So, tingnan na lamang po natin kung baka siguro mamayang gabi inaasahang lalapit na ito ng PAR. Kung hindi man bukas ng gabi ay expected mga Huwebes na siguro ito na madaling araw o May 30, 2024. So tingnan natin, maaari pang magbago yan, depende sa bilis ng kilos ito pahilagang silangan itong si Aghona. So tingnan natin, mag-update naman tayo dyan sa expected na ito ay e-exit ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay kasalukuyang nag-i-interact ito sa frontal system na maaring mas ikahihina pa ng lubusan ni Aghon. Bagamat yung 98% nito ay hindi na masyado nang-apekto yung cyclonic circulation nito. So halos libre na po ang buong Luzon sa magiging delubyo ng dala nitong si Aghon. Bagamat yung mahahatak naman na southwesterly inflow na ating binabanggit ay magpapaulan pa rin sa kanluran bahagi o timog kanlurang bahagi ng Mimaropa at Southern Luzon area, ay asahan pa rin na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang localized thunderstorms, especially sa buong Mimaropa, west portions ng Visayas at Mindanao area. Ayan, yung area na yan. Damay na ang Panay Island, Negros Region sa kanluran at kanlurang bahagi ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula nga. At kung titingnan natin sa heavy rain potential, mga cluster po na mga ilang moderate and some heavy rain showers ang iiral dito sa bahagi pa rin ng timog kanlurang bahagi ng bansa na aking binilugan. So maghanda po at magdala ng pananggalang hindi lang sa mga pagsikat ng araw, kundi sa biglaang buhos ng moderate at heavy rain showers po. Especially dyan sa bahagi nga po ng southwestern Luzon area sa bahagi ng Mindoro area at posibleng magpang-abot sa ilang areas ng Batangas. So mula sa extreme Northern Luzon, makakaranas pa rin kayo ng partly to mostly cloudy ang buong bahagi ng Northern Luzon, mga ilang partly cloudy to mostly cloudy. So medyo makakaranas kayo ng medyo makulimlim minsan-minsan at magiging maaraw at medyo makukulimlim. Pero yung temperatura ay makakaasa pa rin na aabot ng 35 degrees Celsius ang temperatura pa rin. Maaaring sa hapon ay magiging overcast and gloomy ang mas madalas na mararanasan ninyo dyan, lalo na sa hapon o sa gabi. Dyan, makakaranas kayo ng mga ilang mga localized thunderstorm. Dahil sa medyo lumalapit yung presence ng frontal system dyan sa may bandang northwest ng extreme Northern Luzon. Sa bahagi naman ng Central Luzon, hanggang dyan sa may bandang Bulacan at Metro Manila, nakakaranas ng ilang partly cloudy at ilang mostly cloudy, especially sa hapon po. Pero ngayon, medyo maaraw po ang mararanasan natin na may pagbugso pa rin ng hangin dulot nga po ng southwesterly wind flow. Pero makakaranas na tayo ng mas tumataas na temperatura at heat index po hanggang sa bahagi ng Calabarzon at sa bahagi naman ng Bicol region ay medyo partly to mostly cloudy din na medyo iira sa inyo dyan at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang gusty winds din dulot ng southwesterly wind flow din. At habang umiiral yan, ay medyo makakaranas din kayo ng medyo makulimlim na panahon, overcast gloomy din sa hapon, at mga ilang light rain showers ang mas iiral. In the rest ng Southern Luzon, ganun din, magiging partly cloudy din, at medyo may mga gusty winds din, lalo na sa baybayin. So ingat po sa medyo roughy surface ng karagatan. Kabilang na ang buong kanlurang bahagi ng west portions ng Visayas. Makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at nabanggit ko na nga po kanina ang typically ang kanlurang bahagi ng Panay Island at Negros Region. So magdala ng pananggalang hindi lang sa tinisikat na araw kundi sa biglaang buhos ng ulan na may ilang moderate and some heavy rain showers. Puro scattered po ito very cluster po ang magiging pag-ulan po at may kasamang mga ilang pagbugso-bugso ng hangin all the way hanggang Central Visayas
at Eastern Visayas. Bagamat mas mainit at mas maalinsangan na po ang unti-unting nararamdaman dito sa may bandang Eastern Samar Region mula sa bahagi nga po ng Dolores, pababa na ng Borongan at Gian Eastern Samar. Kasama na rin ang buong Leyte area, bagamat may mga ilang partly cloudy din at isolated rain showers din na naka-forecast sa inyo dyan na more than 60%. So at least medyo mag-ready rin kayo ng payong para sa posible pa rin pumasok yung forecast ng pag-ulan bukod sa tindig sikat ng araw at maalinsangan. Sa bahagi naman ng Mindanao, lalo na sa may hilagang silangang bahagi nito ng Surigao del Norte, magiging partly cloudy rin at mga ilang isolated rain showers din ang medyo cluster na uulanin kayo dyan. Pero sa the rest ng silangang bahagi at bandang Central at bandang Davao Region, magiging katamtaman at klaro po ang himpapawid niyo dyan. So medyo fairly weather po kayo dyan. Pero ang kapalit nito ay mas mataas na temperatura at alinsangan. Kabilang na ang Davao Oriental, Davao del Sur, and the rest ng Sorsogon area. Mga ilan lamang na mga kaulapan ang mas iiral, kaya mataas po ang magiging temperatura niyo dyan. Kabilang na mula Cotabato hanggang dyan sa may bahagi nga po ng northern part ng Mindanao sa Cagayan de Oro. Pero pagpasok ng Zamboanga Peninsula, unti-unti magiging overcast and gloomy at pagpasok din sa Mendang Liloy, pagbaba ng Siocon hanggang Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulu, mas maulap na po ang himpapawirin ninyo dyan at makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa bahagi Zamboanga City, Basilan at Hulusulu. Ingat na lamang sa flash floods just in case na malakasan at tuloy-tuloy ang malakasang pag-ulan. Samantala, silipin naman natin yung status dito sa ating tropical cyclone sector sa itaas ay nasa severe tropical storm ito, pero pasok pa rin ito as typhoon category. Yan. Alanganin na severe tropical storm. Yung 10-minute average nito kasi severe tropical storm na. Kaya naka-severe tropical storm na rin siya. Yung 10-minute average nito kasi 10-minute average wind speed ay nasa 100 km per hour na kasi siya. So, pasok na siya as severe tropical storm. Pero yung 1-minute average na natili pa rin nasa typhoon category na ang kanyang 1-minute average wind speed ay nasa 135 km per hour o 169 km per hour naman ang bugso ng hangin at kumikilos pa-northeast pa rin sa bilis na 17 km an hour. At sa isa naman nating sector, sa ibang agency ay ganun din, 139 km per hour at bugso umabot naman ng 174 km per hour. Ang central air pressure nito ay nasa 976 hectopascals. Kumikilos pa rin pa northeast at sa bilis nga po na 17 km an hour, mukhang mapapaaga ang pag-exit nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Bakit? Dahil kung titingnan natin sa ating TC track converted sa oras natin sa Pilipinas, inaasahan daw ito i-exit ng ating Philippine Area of Responsibility either bukas nga po ng hapon o gabi or maaring by Thursday na po ng madaling araw. So May 29 po ito ng hapon o gabi o May 30, 2024 na po ng madaling araw. So either way dyan ay e-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So bukas po yan ng hapon o gabi o madaling araw na ng May 30, 2024. E-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kikilos pa rin ito northeastward to east-northeastward dito sa bahagi ng bandang southern portion ng Tokyo. Patungo sa may southern portion ng Tokyo o sa mga islands na ito. Kung sisilipin natin yung pinaka-track combination natin. Ayan. Para mas detalye. At kung titingnan natin, bandang south of Tokyo, tatahakin ito sa may bandang isla ng Aogashima Island ng southern Japan o bandang south of Tokyo po yan. So, medyo malayo-layo pa ang ita-travel nitong si Aghon just in case na lumagpas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon na rin sa Japan Meteorological Agency, patuloy pa rin na nasa typhoon category na rin ito. Itong si Aghon, ayan naka-indicate po. Ito yung sa Japan Meteorological Agency at ito naman sa Joint Typhoon Weather Center. So kaya tinawag ko siyang Tropical Cyclone Track Combination na. Pinagsama-sama ko na po yung Tropical Cyclone Track ng Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center. Kasabay na rin ang ating real-time
tropical cyclone track monitoring. So at least mas precision nating namamanmanan o nakikita yung galaw na ditong bagyo at yung possible forecast niya. Diba? At least kompleto na. Iisa na lamang ang ating tinitingnan kaysa yung titingin tayo sa iba't ibang website ng weather agencies. At least dito at nako-compare pa natin yung closeness ng accuracy ng kanilang mga tracks at forecast. At hindi naman nalalayo sa accuracy ang dalawang agencies na ito. At kung makikita naman natin ay constant na ang kilos nito pahilagang silangan nga po itong si Agon. So, doon sa aking Facebook page, yun na yung huli kong Tropical Cyclone Ensemble Forecast Monitoring Report. Magre-report na lamang ako kung anong oras nag-exit ng PAR o Philippine Area of Responsibility itong si Aghon. Yun na lamang. Dahil wala na po kasi siya significant na maapektuhan ang kalupaan po ng bansa natin. Maliban na lamang sa nahahatak nitong southwesterly wind flow. Well, mga ilang pag-ulan na lamang at ilang bugso lamang ang mararamdaman natin. Pero hindi na ito masyado threat sa Pilipinas. Samantala sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, silipin naman natin kung mayroong susunod kay Aghon. Well, sa ngayon, sa loob ng 3 hanggang 5 araw, mukhang wala naman tayong nakikitaan na anumang kasunod maging dito sa may bandang may intertropical convergence line na ito sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating PAR. At kung sisilipin natin yung mean sea level pressure, wala rin tayong masyado nakikitaan dito na anumang sirkulasyon na namumuo sa ngayon. So, medyo makakapagpahinga muna tayo ng ilang araw hanggang sa makapasok ang bagong kasunod na buwan ng June 2024 na. Yan. Maging sa ating West Pacific Basin, sa ating anomaly monitoring o tropical cyclone formation prediction, wala naman tayong nakikita na anumang kasunod nitong si Aghon. Mukhang kalmado din ang karagatan na ito sa may bandang equatorial range ng intertropical convergence zone line. Bagang mayroong climate prediction na possible tropical cyclone development dito sa may bandang silangan ng Visayas sa loob ng ating PAR. Well, tingnan natin kung mangyayari yan. Forecast pa lang naman yan mga folks. Pero sa ngayon, wala naman tayo anumang nakikitaan. At sa pag-alo naman, ay so far, within 10 nautical miles ay kalmado na po ang karagatan ng buong bansa. So pwede na pong lumayag. Ingat na lamang sa bugsuan ng hangin dulot nga po ng southwesterly wind flow. Pero yung alon ng dagat, according dito, kalmado na po at malayo-layo na yung sentro ni Aghon. Kaya yung sentro ng mataas na alon nito ay malayo-layo na sa kalupaan ng northeastern Luzon. So yung baybayin na yan, mukhang pwede na. Ang magiging iingatan na lamang ninyo is yung bugso ng hangin dulot ng southwesterly wind flow na nahahatak. At sa mga computer models naman ng may iba't ibang weather agencies, ganun din, constantly, wala naman din tayo nakikitaan na anumang anomaly so far. Pero sa mga susunod na araw, between ngayong araw hanggang June 4, 2024, yung range forecast ng computer models nito, medyo may mga ilang trough o surface trough lamang tayo nakikitaan between sa intertropical convergence zone line. So, yun lamang ang sa ngayon na nakikita natin, pero wala naman tayo nakikitaan na anumang low pressure area na namubuo sa ngayon. So, medyo kalma o kampante muna tayo mga folks. Dahil wala naman tayo nakikitaan na kahit anong similar anomaly hanggang this coming weekend. Kabasahin naman natin yung lagay ni Angat Dam kung nagre-recover na ba ang water level nito. Mula kahapon na nasa 179.79 meters, ngayong araw ay nasa 179.94 meters. So, unti-unti, nagre-recover na po yung level ng water reservoir ni Angat Dam. O ayan, nabawasan na siya at nasa negative 3.93 na lamang yung kanyang kakulangan. Hindi gaya kahapon na nasa negative 4.17 meters po yung kakulangan niya. So, dito mukhang nagre-restore na o nagre-recovery yung water reserve ni Angat Dam. So, kung titingnan natin sa ating graph, yan, aalisin natin yan. Compared kay Magat Dam, mukhang bumababa na naman yung level ni Magat Dam, ha? Ayan, o. So, ang pinakamataas ni Magat Dam nasa 177.74. Ngayon, nasa 176.38 meters na lamang. So, medyo nababawasan itong si Magat Dam. Pero si Angat Dam,
mula kahapon o since May 26 na dumaos-dos ito, and then kahapon ay nag-recover siya. Ayan o, nag 179.79 and then ngayong araw 179.94. So medyo naka-recover siya ng bahagya itong si Angat Dam. So malinaw na dulot po ng pag-ulan natin sa bahagi nga po ng Northern Luzon at dito sa may bandang Calabarzon, medyo nasalinan itong si Angat Dam. So hopefully magtuloy-tuloy yan na makarecover at bumalik na sa pinaka normal level niya na 183.87 meters po yung kailangan para mag-normalize po yung level ni Angat Dam. Sa ngayon, nanatiling mas mababa pa siya sa 183.87. So, nanatiling pa rin nasa critical o below critical level pa rin na negative 3.93 meters. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung makaka-recover nito. Magtipid-tipid lamang sa pagkonsumo ng tubig dahil baka magdaos-dos na naman yan kaagad. Sa ulat din doon naman, so far, mula sa data feed ni PBOX, nakapagtala tayo ng isang magnitude 4.3. Naganap ito kaninang 9:58 AM dito sa may bandang northeast ng Cagwait o Cagwait, Surigao del Sur pa rin. So mayani din pa rin ang bahagi ng yan mga folks. And so far since 12 AM ng madaling araw ay isa lamang ang naitala natin na magnitude 4 na magnitude 4 pataas, which is itong sa Cagwait, Surigao del Sur. At lalim nito is 22 km ang lalim. Naganap ito kaninang 9:58 AM. At so far, kung titingnan natin yung historical earthquakes natin, kung nakakailan na po tayo, since medyo marami-rami na kagad ang nadagdagan sa paglindol ngayong araw. Yan, i-load natin. I think for May. Nasa total of 1,066 earthquakes na po ang total natin ngayong araw. 1,025 dito is magnitude 2.0 taas. 37 dito is magnitude 4.0 pataas at apat pa rin ang ating magnitude 5.0. So wala naman siyang nadagdagan sa magnitude 5.0. Well, para malaman natin ang comparison, balikan natin yung April 2024 kung ilan ang total earthquakes kasi niya. Ayan, nasa 1,050 total earthquakes po last April 2024 po yan. So yan na po yung pinakamataas. Naungusan na po siya ng May, na which is umabot nga po sa 66 total earthquakes. So nalagpasan niya po yung total earthquakes ng last month ng April 2024. So pinakamataas na siya ngayong month of May. So tingnan natin at meron pang mga at least 2 days para madagdagan pa yung total earthquakes nito. At lalabas naungusan na niya sa April. Well, tingnan natin kung maungusan pa niya yung ibang total earthquakes ng March at yung February hanggang January. Well, tingnan natin kung malalagpasan niya mga folks. Sa ngayon, wala namang nadagdagan sa ating magnitude 5.0 at nanatiling 4. And hopefully, wala na pong madagdagan na malalakas na pagyanig dahil maituturing itong pinakakonti na nagkaroon tayo o nakapagtala tayo ng malakas-lakas na paglindol ngayong month of May. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, 28, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 28, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa magsong malaman ng ibang detalye na hindi natin na-report ngayong umaga sa ating report ngayong araw. At visit naman din sa aking webpage para sa dynamic at gusto malaman ang real-time events mula sa aking weather station dito sa Caloocan. Siyempre, sa mga data feeds din mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.